So mga sangkay, mayroon pong bagong pangalan ngayon na lumulutang, no? Walang iba, ang isa pong action star ng Pilipinas na si former Senator Bong Revilla. Nako, bagong pangalan nito mga sangkay na lumulutang ngayon na inilabas po ng isa po sa mga dating district engineer ng DPWH. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, andito pa rin po tayo mga sangkay sa lugar na to para po mag-unwind, mag-relax mga sangkay kasi nga po, siyempre, alam niyo naman po yung mga... Ang hirap po kayo mag-discuss ng mga ganitong klaseng informative content, mga sangkay. Kasi nga po, alam niyo yun, yung stress na nakukuha mo mula sa mga information, ganun po ka tindi. Kaya ngayon, mga sangkay, ito, kahit andito tayo, mga sangkay, at least nakakapag-relax po tayo, naglalabas po tayo ng mga ganitong klaseng information kasi putok na naman po ito ngayon, no? Sa panibagong hearing kasi, ayon sa balita, Senator Bong Revilla binanggit ni Alcantara sa flood control hearing. Ayan po, mga sangkay. Diyos mio marimar. Alam nyo, sabi ko nga, mga sangkay, marami pong kailangan managot dito. Hindi lamang po yung mga contractors, kundi maging yung mga officials, like senators, former DPWH officials, mga dating mga senador, kung involved sila, mga dating mga congressman or mga congressman na hanggang ngayon, mga sangkay, nangungulimbat ng pera. So, kailangan po talagang may mapanagot. At pag pinag-usapan yung pagpapanagot, mga sangkay, ito po ay dapat may mapakulong. No? Sabi ko nga mga sangkay, alam mo, magiging inutil si BBM kung i-exit siya sa kanyang administrasyon ngayon na wala pong napapakulong dito. May mapakulong lang siya mga 20 na mga opisyal. Goods na yun. No, malaking bagay na yun. Isang legacy na hindi makakalimutan ng taong bayan. Nakaisa-isang presidente na humarap sa isang matinding sindikato na nasa loob ng ating gobyerno. Ngayon, ayon sa report, binanggit ni dating Department of Public Works and Highways District Engineer Alcantara si dating Senator Bong Revilla sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ngayong Martes. Ayan na, mga sangkay, nagkakalaglagan na. Marami pa to, guys, marami pa to. Maraming involved na mga senador, lalong-lalo na po mga sangkay, mga congressman, di ba? Mga mayor, at kung sino pang mga Poncio Pilato dyan na matagal na po. Kasi itong sistema ng korupsyon sa ating gobyerno, naging culture po ito sa loob ng ating pamahalaan. Kahit nga po mga sangkay, yung mga departamento like, yung iba mga sangkay para ka mapasok sa pagiging teacher, di ba? Di ba yung mga nag-a-apply, yung mga pumasa na po sa eksaminasyon para maging isang teacher. Yung iba mga sangkay, hindi pa po nagkakaroon ng item kasi nga po, kailangan di umano magbayad. So, ganyan po karampan. Sa BFP, ganun din, mga sangkay. Kailangan daw, ngayon nga, nai-issue po yan, di ba? May ni-report, mga sangkay na bago daw po, para po matanggap, kailangan daw magbigay muna. So, nauuso yung mga kickback, mga bigay-bigay na yan. So, hindi lamang po ito sa DPWH. Napakalalim po na ito, mga sangkay, na ugat ng korupsyon sa Pilipinas. And simply, mga sangkay, why? Because the system, mga sangkay, sa bansa natin, ang sistema talaga hindi maganda. Bulok ang sistema. 'Di ba? Presidential system tayo. Kaya nga lagi kaming nananawagan Ano ba? Kung gusto natin maayos ang Pilipinas, then we have to adopt parliamentary system. Yan po yung isa sa solution dyan. Kahit paano mga sangkay, maiibsan yung matinding problema natin sa korupsyon. Kasi mas wider ang transparency ng itong parliamentary system. Hindi po ganun kabilis, hindi ganun po kadali makapangurap.
At, mga sangkay, sana mangyari ito. Tayo mismo ang manawagan. Eto mga sangkay, ayon po dito, ayon kay Alcantara, ito po si Alcantara mga sangkay ha, yan po. Yan po si Alcantara. Ngayon, ayon po sa kanya mga sangkay, itong taong ito, so, itong si Bong Revilla, ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions noong 2024 na nagkakahalaga ng 300 million, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumakandidato bilang senador sa 2025. Pagkalaki-laki mga sangkay. Ayon pa ito dito sa nila, isiniwalat na binigyan daw po ng 300 million, di umano. Itong si Bong Revilla. Aba, mga sangkay, matinding revelasyon ito. Hindi po ito basta-basta. Ginamit ito nung eleksyon? Kasi sabi dito, sabi niya po sa akin, sabi po ni Alcantara, sabi niya po sa akin, ito daw pong Yusek Bernardo, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumakandidato bilang senador noong 2025. At ayon po dito, yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakausap si Senator Bong Revilla. Never po. So, ang kailangan pa rin po talaga dito, ebidensya. Lagi po yung sinasabi ni Senator Lacson, bago tayo mag-conclude, bago natin tuldukan yan, bago tayo mag-akusa, o bago natin idiin ang isang tao, kailangan natin ng ebidensya. Which is, yun dapat ang ginagawa ni Marcoleta nung siya po ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Dapat ganun, Senator Marcoleta. Hindi yung nadaan lang kayo sa chismis, sa kwento ng mga diskaya, gagawin nyo ng state witness. Anak naman ng tipaklong yan. O, ayon mo dito, bukod kay Revilla, ito pa, bukod kay Revilla, binanggit din ni Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating Representative Mitch Kahayon Uy Payata, at Senator Mark Villar. Naku po, pati si Mark Villar mga sangkay, nadidiin dito. Ayan po, so magkakalabasan po talaga ito. Pero again and again, resibo pa rin ang kailangan dito. Hindi po pwedeng, kwento ni totoo na yan kasi kwento ni Huwag natin gayahin si Marcoleta. Well, hindi naman ganun din talaga mga sangkay si Senator Lacson. Di ba, mababasa po natin na, sabi pa nga po niya, sa maraming salaysay, sa maraming paratang kay Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, ang hinahanap pa rin po niya mga sangkay ay ebidensya. Ebidensya pa rin. Kasi yun po talaga mahalaga eh. Madaling sabihin yan. Kahit ako kaya kong magsalita, mga sangkay sa kanila, kaya kong mag-akusa na ganito magnanakaw ka, ikaw ay tumanggap ng pera. Ang tanong dyan, may ebidensya ka ba? Kasi kung walang ebidensya mga sangkay, mananatiling chismis lamang po yan. Tama? So ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.